Pinaka-komportabling maxi scooter na expressway legal na sa sobrang komportable para ka lang nakasakay sa umaandar na sopa. Ito na yan, netizens, ang Cruisim ng SYM. Silipin natin ngayong araw. Tara! So mapapansin nyo sa front looks niya, netizens, dito pa lang sa kanyang mga side mirrors, talagang kala mo yung mga ginagamit na ng mga pulis. Made talaga siya for touring, netizens, na comfortable. Pwede nyo talaga ipang araw-araw kasi yung suspension po nito is napakaganda ng play. At the same time, kung mapapansin niyo yung built-in na seat natin, netizens, is meron na rin po siyang built-in na lumbar at napakalawak po ng space para sa ating pillion ride. Kung may angkas kayo, sigurado magugustuhan to kahit mag-Philippine look pa kayo. Tingnan nyo naman yung kanyang pinaka-headlight, netizens. Buksan natin. For the front face, netizens, mapapansin niyo projector lamps po yung kanyang pinaka-headlight and may daytime running light tayo, napaka-pogi dito. Tapos, itong kulay white na nire-review natin, netizens, para siyang somehow nag-15, depende sa tama ng araw. Napakaliwanag din yan sa gabi, netizens. Makikita nyo talaga yung design niya, made for comfort talaga, netizens. Talagang parang sumasalo ng hangin, parang nakasakay sa bullet train, pero napaka-comfortable and very stable. Siguro, may contribution na rin dyan yung weight niya. 222 kilograms pala yung weight nito, netizens. Kaya super stable niya kahit na mabilis na tayo sa expressway. Hindi mo mararamdaman na parang kang hinahangin sa kabilang linya o kaya naman is parang masyadong magaan yung motorsiklo mo. Hindi siya nakakailang kahit na high speed na yung facing ninyo. Meron din tayo napakalapad na fully digital meter panel, netizens, sa TFT display na, kaya kahit direct sunlight is kitang-kita mo pa rin po yung mga information na kailangan mo, kagaya ng speedometer, RPM gauge, voltmeter, orasan, at saka fuel gauge. Para siya i-configure, dito mo lang siya pipindutin sa menu and mode button. Ito naman po yung kanyang busina. Hindi po tayo naka-naked handlebar kasi pang touring siya, pero may SYM lang po tayo dito na logo. Very minimalist lang. Keyless na rin po ito, netizens, na merong built-in na charging port dito. Tapos dito mo rin po bubuksan yung kanyang seat at kanyang fuel. Speaking of fuel, netizens, 14.5 liters po ang fuel tank capacity nito. Napakalaki na din yan, netizens. So malayo na yung mararating mo bago mo maubos ang gasolina. Silipin naman natin yung kanyang pinaka seat storage. Hoy, laki! Grabe naman seat storage nito, netizens. So I think kasya dito dalawang helmet, netizens, depende sa size and depende sa design. Meron din tayong built-in assist light. Syempre, hindi mawawala yung kanyang traction control system, netizens. Papabagalin yung ikot ng gulong sa likuran para masynchronize sa ikot ng gulong sa unahan. So, maiiwasan po natin yung slide. At the same time, syempre, ay naka-dual channel ABS na rin po siya para safe for sudden brake. Tingnan nyo naman yung taillight niya, netizens. So, diba? Hanggang taillight, netizens, napaka-premium. Para siyang multiple lines. Para siyang logo ng superhero, netizens. May built-in na rin tayo na plate light at saka reflectors. Ang galing ng fuel tank kanya, netizens. So, para lang siyang design dito pero nabukas pala. Tignan mo, ang liit lang niya. Kala ko design lang siya ng fairings dito, pero pag pinindot mo, pang, nandito pala sa unahan. Ang galing, ha? So naka-upright seating position tayo dito, netizens. So pwede ka para nakaupo lang sa sofa na ganyan. At kung mangangalay ka naman, pwede mong i-diretso yung paa mo for a cruising style. My height is 5'4", netizens, pero abot na abot ko yung motorsiklo na ito. Dahil 785mm po yung kanyang seat height at mataas din po yung ground clearance niya, netizens, kaya pwedeng um-off-road kahit papano. Na merong 140mm of ground clearance. May built-in na rin pala ito na passing light, netizens. And syempre, yung pinakakaiba na feature talaga ni SYM, netizens, is kapag ka in-engage mo po yung side stand, hindi lang mamamatay yung makina mo for safety. Kung hindi, pati yung likurang gulong mo, netizens, is naka-park brake po siya or hindi umiikot. For safety, kapag ka nag-park tayo sa mga incline na parking. So, tingnan natin, ha. 5'4" in height ako, netizens. Tingnan natin kung Filipino height friendly ba siya. Yun. So, abot naman po siya ng 5'4" in height, netizens. Medyo malapad lang po yung seat niya, kaya bubuka ka ng konti. Pero at least para sa mga beginners dyan, pwede nyo itong pag-practicean kung sakali man na gusto ninyo ng first expressway legal na motorcycle ninyo, netizens, na very comfortable and very sturdy sa high speed. Grabe, napakalalim nung kanyang mga side pockets, netizens. So, tingnan natin kung kasya yung ating water bottle. Nilamon. Sa kabila naman, netizens, is meron tayong built-in na 12 volts power outlet. Tingnan natin kung kasya yung aking iPhone 17 Pro Max, 2TB, fully paid. Okay, kasya. Walang kahirap-hirap. Ang nagustuhan ko dito sa Cruisim, netizens, yung mukha niya, napakadaming details, netizens. Kapag tinitigan mo siya at nilapitan mo, umiilaw yung SYM logo niya dun sa unahan, projector lamps, tapos yung style niya dun sa gilid na parang mga lines, netizens, is kaparehas nung pinaka-taillight niya sa likod na meron ding mga linya. Nakakatuwa to, netizens, napaka-futuristic niyang tingnan at napaka-elegante. Gustong-gusto ko rin na meron siya mga naka-elevated na mga silver na nakapalibot doon sa kanyang pinaka
mga projector lamps na headlight. Tapos yung mga daytime running light niya din, netizens, napaka-elegante yung tignan. Very good sa akin yung design nito ni Cruisim, netizens. Not for everybody, pero halata mo talaga na pang touring and very comfortable tong motorsiklo na to. Fix lang yung kanyang pinaka windshield, netizens, pero hindi siya sobrang extended. Sapat lang para ma-deflect yung hangin kapag ka mabilis na yung takbuhan natin na hindi tayo masyadong mapaspasan at mapagod sa ride. Sa may bandang gilid naman, netizens, napansin ko is yung kanyang design para siyang medyo may konting gradient na parang mga pattern na almost checkered, and then very minimal lang na 400cc. Meron din tayong mga konting ventilations for heat dissipation para mas makahinga na maayos yung ating motorsiklo kahit mahaba na biyahe. Iwas overheating. Very minimalist lang din yung Cruisim logo natin sa may bandang likod, at para meron siyang honeycomb design din na hindi siya vents, netizens. Talagang design lang siya. So para siya yung mamamahaling sasakyan. Kapag naman binuksan mo yung pillion ride step, netizens, is actually alloy, pero yung pinakatatapakan po is rubber. Good din niya para hindi masyadong madulas kahit na tag-ulan. And on the side profile, netizens, ayun yung sinasabi ko na parang kang pulis pang kalawakan na super comfortable talaga yung inihahatid niya na design. Very low to the ground din, netizens. Kaya very sturdy rin at maganda yung center of gravity kapag tumatakbo na. Nagustuhan ko rin, netizens, kasi kulay puti yung kanyang pinaka-digital meter panel, and you have all the informations na kakailanganin mo sa kanya. Ang maganda rin, netizens, is naka full assembly po yung kanyang pinaka-taillight and very visible. Pati yung mga turn signals, at saka gustong-gusto ko yung design, netizens. Ngayon lang ako nakita ng ganitong design na taillight, and talagang very appealing siya. We also have plate light na halogen and reflector, added visibility at night. At isa rin sa napansin ko, netizens, is meron siyang abang na camera. Siguro sa ibang bansa, netizens, is may camera siya pero hindi na na-transfer sa Pilipinas kasi magmamahal na lalo yung presyo. Napaka-sporty din po ng muffler niya, netizens, especially yung built-in na heat guard. For the engine, we have 400cc, single cylinder, kaya hindi masyado magasto sa maintenance. 4-stroke, 4 valves na naka-overhead cam, liquid cooled, kaya mabisa kahit mahabang biyahe, no overheating issues. It can produce a maximum power of 25 kilowatts at 6,750, and a max torque naman of 37 Newton meters at 5,000 RPM. We have 10.5:1 na compression ratio, and electronic fuel injection na po siya. So, we can expect na matipid siya sa gasolina. At meron po tayong napakalaking 14.5 liters na fuel tank capacity. In fact, mas malaki pa yung fuel tank niya compared doon sa kuya niya na Maxim TL. Naka-auto centrifugal clutch din tayo, netizens. CVT at naka-belt to. So, gas and go ka na lang kasi automatic transmission po siya. Na merong force circulation and splashing na lubrication system. Ang kanya pong front tires is 120/70 R15, at ang rear tire naman po is 160/60 R14. Syempre, both are tubeless tires. Sa unahan po ay naka-disc tayo. Sa likuran, naka-disc brake din with anti-lock braking system. Sa ganitong bigat na motorsiklo na merong 222 kilograms of weight, kakailanganin talaga natin ng malakas na preno at ABS para hindi tayo mag-skid or mag-brake yung preno natin kapag sudden or may biglang tumawid. At syempre, sabayan mo pa yan ng traction control system, netizens, para i-synchronize nung gulong natin yung ikot at hindi tayo tuluyang mag-slide kung mapadaan tayo sa buhangin, sa lumot, sa putik, o kung saan pa madudulas na kalsada, netizens, especially kapag nagko-cornering tayo or banking. Iwas slide at aksidente. By the way, naka-aluminum alloy po yung ating mga wheels, kaya matibay yan kahit na malubak ka, hindi basta-basta mabibengko. We have an overall dimensions of length na 2,230, width na 820, at height na 1,360 millimeters. Meron tayong wheelbase na 1,552 millimeters, at naka 5-stage adjustable po yung dual rear shock absorbers natin. Sa unahan naman po ay meron tayong periscope type na front suspension, at available colors po natin is space gray and magic white. Para sa presyong 369,000 pesos, netizens, sulit ba itong pinakabagong Cruisim ng SYM? Ano pa mga ibang motorsiklo ang gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.